Citizens Tips, time for information and public service. Alamin paano aktibong makalalahok ang nakatatanda sa mga gawain sa komunidad at bakit mahalagang sila ay naisasama at nakukonsulta sa pagpaplano ng mga gawain na may kinalaman sa kanilang sektor. Pakinggan natin ang mga karanasan, kwento, hinaing at kanilang opinyon sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa nakatatandang Pilipino. Makibahagi sa talakayan, makiisa sa pagpapalawak ng kaalaman at kamalayan ng bawat isa sa mga usapin tungkol sa nakatatanda. Senior Citizens Tips, mapapanood tuwing Huwebes sa ganap na 2:30 hanggang 4 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayang ito ay inihahatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa Miserior, isang German Catholic Bishops Organization for Development Cooperation. At ngayon, narito na ang bagong episode ng Senior Citizens Tips. Hello, magandang hapon sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Tayo po ay nasa ika-30 episode ng ating bagong Senior Citizens Tips, Time for Information and Public Service. Magandang hapon po. Ngayon pong araw, meron po tayong dalawang guest. Ang atin pong paksang tatalakayin ay ang usapin tungkol sa mga ugaling Pilipino or yung pagpapahalagang Pilipino kasi ngayon pong hapon, ngayon palang buwan, ngayong buwan tayo ay nagdiriwang ng Filipino Values Month, no? Ayon sa Proclamation number 479 na naiproklama noong October 7, 1994, ang buwan ng Nobyembre ng kada taon ay ating Filipino Values Month. Kaya po ngayon, ito ang ating paksang pag-uusapan. Ano ang mga pagpapahalagang Pilipino na nakikita natin at nararamdaman? Tsaka meron bang mga pagbabago? Pero bago tayo dumako sa ating paksa at sa ating mga tagapagtalakay, batiin muna natin ang ating mga tagapakinig nood, no? At saka ina-encourage natin sila, inaanyayahan natin ang ating mga viewers na magpadala ng kanilang mensahe, pagbati man, tanong, opinyon, o mga panukala kung anong topic yung nais nyong talakayin dito sa ating Senior Citizens Tips. Ini-encourage din natin yung ating mga tagapanood na i-share ang ating Facebook Live para mapanood din ng ating mga ibang kaibigan at mga tagapagtangkilik. Okay, so by the way, ako nga pala ay si Oni de la Cruz Garcia, ang inyong host, kasi wala yung ating mga suking host, no? Si Capo Roy at saka si Ma'am Salve. Pero ngayon, meron tayong dalawang tagapagtalakay para tulungan tayong palalimin ang ating mga pagpapahalagang Pilipino. Okay, so siguro konting konting background. Dadagdagan na lang nila yung pagpapakilala, pero si kasamang Dr. Ronnie Tabaro, siya ay retired na rin, no? Kasi mga retired kaming lahat dito. Retired Dean of Liberal Arts Department of Psychology. Siya ay mayroong PhD sa Clinical Psychology mula sa dadagdagan na lang ni Sir Ronnie mamaya. So siya ay may PhD sa Clinical Psych. At yun namang isa nating kasama, si RC Garcia, siya naman ay merong anong tawag dito? Sa theology naman siya merong further studies, no? Philosophy, tapos philosophy at saka theology. Okay? So, sila na muna ang magpapakilala. Dadagdagan na lang nila ang pagpapakilala sa kanilang mga sarili. So, unahin natin si RC. Okay. Magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon sa mga tagapakinig ng tips. Ako po si RC Garcia.
kasalukuyang Secretary General ng Seniors para sa Bayan. Ano pa, lolo saka tatay at saka matagal na nasa kilusang paggawa at ngayon ay kasama nila Ronnie ay tumutulong sa pagbibigkis ng ating sektor. Okay, salamat, RC. Sige, si Ronnie naman. Sir Ronnie. Yes po. Magandang hapon po sa atin lahat. Ronnie Tabaro po. Kasalukuyang presidente ng COPAP, Confederation of Older Persons Association of the Philippines. 15 years as dean, 30 years as faculty ng Liberal Arts Department. Yan lang po. Ayan, nako, grabe, mayaman ang mga talakayan natin. By the way, lahat kaming tatlo ay membro ng National Movement of Older Persons na nagsusulong ng dignified aging. Okay, so anong tawag dito? Ang daming nangyayari, no? The past week, ang daming nangyari sa ating bayan. At hanggang ngayon, patuloy pa rin ang mga usapin tungkol sa corruption, tungkol sa parang ang ano na, no? Pinag-uusapan na ang 2028. Pero dahil ang paksa natin tungkol sa values, parang hindi naman tayo nagkakalayo ng ano, no, mga baby boomers tayo, tama ba? Napanganak ng Yes. 1950s hanggang 1960s. So, ano yung mga alam natin na mga traditional values, yung mga dating pagpapahalagang Pilipino na nakamulatan natin? Pwede Yun. ba, Sir Ronnie? Ano ba yung mga pagpapahalaga, no? Ayokong sabihing ugali eh. Kasi yung behavior iba naman sa values, hindi ba? So siguro sa pag-translate natin, ano ang mga pagpapahalagang Pilipino na nakamulatan natin, yung mga nasa edad natin? Yes. Ayon po kasi sa definition ng Filipino values sa author na si Ramon Agapay, sabi niya, Filipino values are derived from our culture or ways of life, from our distinctive way of becoming a human being in particular place and time. So ano-ano po yun? Mayroon po tayong tinatawag ditong values of sabi, pag-ibig or pakikipagkapwa. Yan, number 1 natin, pakikipagkapwa. Pangalawa, mayroon tayong pagpapahalaga sa pamilya. Pangatlo, mayroon tayong tinatawag hiya. Nahiya-hiya po tayo. Pang-apat, mayroon po tayong tinatawag utang na loob. Yan. So, then, mayroon ditong take the root from awareness of our social relatedness. So, doon natin yan nakukuha sa social related, meaning sa pag-i-interact natin sa iba't ibang uri ng tao, doon po natin natutunan or nakuha o namana. Actually, ang values po ay hindi kakailangan ituturo. It is the way how we understand ourselves. Unawain mo yung sarili mo. Kasi God given us the intellect. May power po tayo to choose what is right and what is wrong. Pag alam po natin mali, dapat wag natin ipagpatuloy. Pag alam natin tama, yun po yung ating isusulong. Okay. Yan lang po muna, te. O sige, salamat, salamat. So, ayon sa isang author, yung sinasabi mo, meron tayong mga distinct sa ating kultura, no? Kasama utang na loob, hiya, pagmamahal sa pamilya, at saka pakikipagkapwa. O Sir RC, ano naman ang masasabi mo sa mga pagpapahalagang nakamulatan mo? Magandang tinuran ni Ronnie yung kultura kasi nga nandun yung mga values, di ba? So yung kultura, pag tinignan natin, sa isang lipunan, lagi tayong merong kabuhayan, may politika, at may socio-cultural system. At doon, yung mga values ay natuturo na nalilipat-lipat, di ba? At kailangan nating tingnan. Pag sinabi, ano ba yung kulturang Pilipino? Medyo maglinaw muna tayo dyan. Di ba? Kasi bago dumating ang mga Kastila,
pag tinignan natin yung mga urig na na komunidad na Pilipino, halimbawa ang mga Aita, yung mga IPs na kapatid natin hanggang ngayon ay buhay tradisyonal pa rin, di ba? O kaya ay nandoon sa Cordillera, o kaya ay nandoon sa dito sa mga nasa bundok na hindi masyadong naapektuhan, di ba? Meron sila, makikita mo, halimbawa sa Batanes, may mga ugali at pakikipag-ugnay sila na kumbaga parang nagugulat tayong mga taga Unique sa Maynila. kanila. Oo, Oo, unique sa 'di ba? kanila. So, yun yung mga kultura na hindi nabahiran ng kolonisasyon. Pero pagdating ng kolonisasyon, yung mayorya nating mga Pilipino naapektuhan ng daladalang bagong kultura ng mga Espanyol at more than 300 years yun. Kaya pag sinabi mong Filipino culture, dalawa siya, di ba? Kasi namamayani pa rin eh. Mayroon pa ring urig na sasabihin mong kultura to ng Cordillerans na hindi na apektuhan masyado ng kolonisasyon. Yung atin, lumaki na tayo ng may simbahan na Katoliko na walang ganon ang Aita at walang ganon ang mga di ba? So, sa akin, mahalaga na tignan yung distinction. Parehong may positibo, pareho ring may negatibo pa rin. Di ba? So, tignan nating mabuti. Pero gusto ko lang ilagay sa context na pag nag-usap tayo ngayon nung sinasabi ni Ronnie na may hiya, may ganito, ang tingin ko hindi yan distinctive. Yan ay likha ng mga klase ng komunidad ng halimbawa ng kabuhayan na meron nung panahon ng mga Kastila na may mga hacienda tayo. Ang dami nating nadadala hanggang ngayon, di ba? So yung ang tawag ng mga sociologists ay feudal relations, mas yun ang tumatak sa atin ng mahigit 300 taon. Sabi nga ni Gemma Cruz Araneta, ang Na-mute ka, na-mute. Na-mute ka, hindi ka marinig. Ganon? Bakit? Okay naman Naririnig ko ako. siya. Okay naman Ayan. ako. So, Hindi. sabi nga ni Araneta, ni Gemma Cruz Araneta, ang Pilipino, 300 taon sa kumbento, 40 taon sa Hollywood, at saka 80 taon sa ilalim ng mga Pilipinong magnanakaw sa gobyerno. So, maapektuhan yung ating pakikipag-ugnay diyan. Ang mga values natin, hinubog niyan, di ba? So, yun muna, tignan natin yung mga ibang stages ng kasaysayan at mula roon, ano ba yung natitira sa atin sa ngayon na mga pagpapahalaga. At mamaya, pag-usapan natin, okay ba yan o hindi? Nakakatulong ba yan o hindi? Sige. Po. Salamat. Sige. So sinasabi mo na ang kultura ay tawag dito, naapektuhan ng maraming bagay at kasama na yung mga bagong dumating sa ating lipunan nung mga unang panahon, kaya may mga patsi-patsing impluwensya yung lahat ng sumakop sa ating bayan. Okay, Sir Ronnie, may idadagdag ka ba doon? Siguro yung Yes, ano ang opo. culture, no? Yung culture ay, yun na nga, ang kultura Opo, ay, ate. sige, Ah, Ronnie. may sinasabi nga dito, dapat daw tayong mga Pilipino must be aware of his worth as a person, dignified and responsible one that must come from una, dangal. Pangalawa, amor propio. Pangatlo, delicadeza. And the other one, palabra de honor. Dapat Sige. daw mayroon tayong ganyan. Sige. So yung mga sinabi mo, yan na yung mga pagpapahalaga, no? Yung una na basic, tingin ko sa lahat ng kultura ay yung dangal natin bilang tao. Kaya meron tayong Universal Declaration of Human Rights, hindi ba? Dahil ang lahat ng tao, maano man ang kultura niya, ay may dangal. Tapos yung sinasabi mong amor propio. Teka lang, paano nga Tagalogin yon? Amor kasi love, di ba, sa Love, Espanyol? yes. Oo. Pagmamahal sa bansa, pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa lahat ng bagay. We must be Okay. concerned. Oo. So may concern, no? Amor, pagmamahal. Tapos ano yung sabi mo? Palabra de honor, isang salita, Yes. no? Sa Yes. Pilipino, Salita. meron tayong
palabra de honor, bagamat Honor. Espanyol, pero ang sinasabi natin sa Pinoy, may isang salita, may Yes. paninindigan, di ba? May isang salita, hindi pa bago-bago. Ano Yes. pa yung isa? Ah, Delicadeza. delikadesa. Ayan, nako, nung isang araw lang yan, naging sikat yan, no? Nag-resign daw dahil sa delikadesa. Na binawi naman. Binabawi. Hindi daw siya nag-resign. Okay. Delikadesa, ang ibig sabihin ay, parang ano ba yan? Tagalugin natin si Ronnie kasi alam mo Ah, na, medyo ano matagal na yung Espanyol nakalimutan na yung, hindi yan pag, masyadong ginagamit Mga konyo gumagamit ng opo, delikadesa Ano nga yung yung pag sinabi natin delikadesa? delicadeza, May hiya, no? May hiya. yes, dapat wag tayo pabugso-bugso. Pag-isipan muna ang lahat ng bagay. Okay. Sige, Yan, may wag delikadesa padalos-dalos. o nahihiya. Oo, may hiya. Yes. May delikadesa, may hiya. Okay. Sige. So, kung ito yung mga pagpapahalaga natin, no? Kasi yan yung nakamulatan natin, sabi natin dito sa unang tanong, ano yung mga traditional na pagpapahalaga na nakamulatan natin? So, namula tayo sa ang tao may dangal. Kaya dapat ginagalang siya, no? May dangal, meron siyang pagmamahal. Ang Pilipino may isang salita, ibig sabihin naninindigan. Kaya siguro, kaya ang ating mga heroes, no, sa panahon natin, makikita mo yung mga senador, no? Sina Tanyada, sina Akin, sina Ninoy. Makikita mo yung mga nakamulatan natin, si ano nga yun, sino tong taga Bulacan na Makata na senador, paborito ng nanay ko yun Si Tok Joel Rodrigo, Tok Villanueva. Rodrigo. Doc Rodrigo, yan, Ayun. paborito ng nanay namin. Kasi ano siya, Makata, no? Tapos, di ba yung mga una nating mga senador, grabe sila, talagang makikita mo yung talagang nag-aaral sila, talagang naninindigan sila, no? Jokno, Tanyada, Aquino, Soc Rodrigo, si Arroyo, Joker Arroyo, no? Makikita mo yung ano sa kanila na ma-manifest nila talaga na isa sa buhay nila yung mga sinasabi nila. Okay. So ngayon, ano yung mga kakaiba no na values ng Pinoy na nakita kumpara sa ibang bansa? Yung Ni, mga nabanggit na. ano ko lang, hello lang kay si Rustico, si Meli, si Mary Grace. Magandang hapon sa inyo. Sa Katarman pala si Mary Grace. Si Aguaya Abad, nakikinig sa atin. Magandang hapon sa inyo. Sana tuloy-tuloy kayong makinig at tapusin yung programa. Okay. Ako lang, gusto ko lang na bago tayo mag-identify ng iba-iba, pangalawang context sa pag-uusap natin ng kultura ay yung nangyaring globalisasyon ngayon, di ba? Yung nagdaang 15 taon na nagkaroon ng globalisasyon. Sabi nga ni Father Jet Villarin ng Ateneo, isa sa mga pangunahing katangian ng daigdig ngayon ay, ang tawag niya ay multiplicity of voices. Sa sobrang naririnig, sa daming naririnig ng mga tao ngayon, hindi lang ng mga kabataan, di ba? Kahit ng tayong mga matatanda, ang dami nating naririnig. At dahil doon, yung tradisyonal na pinanggagalingan ng kultura, usually pamilya, pangalawa, simbahan, at pangatlo, eskwelahan. Yung tatlo na yan, na daluyan talaga ng kultura, kung titignan natin mabuti, di ba? Kasi hindi naman sila nagproproduce ng product na makakain natin. Ang pinoproduce ng tatlo na to ay mga values at culture. Pero sa nangyari sa globalisasyon, itong tatlong institusyon na ito ay nagkakrisis. Kasi kahit yung mga anak namin, halimbawa, di ba? Pag nagsabi kami, hindi na nila kinakailangan pakinggan kami at sabihin tama yung sinasabi kasi tatay kami o nanay kami. Ang mga anak namin, i-check ka. Sandali, yung sinabi ba ni nanay o ni tatay ay tama? I-google ko nga. So, marami silang napapakinggang iba. So, hindi na yung traditional na sources of culture and values, hindi na yung traditional teacher
ang pinapakinggan niya. Basically, family, church, education, o schools. Hindi na siya. Kasi sobrang dami pa ng iba pang pwede nilang pakinggan at kuhanan ng values. Halimbawa, generation, mga millennials, lumaki kay sino yung babaeng Amerikana na Si sikat na Oprah. sikat? Hindi, yung sikat na bata na singer. Ah, Ronnie, kilala mo 'yan, 'di ba? sikat na bata? Oo, yung sikat na grabe ang yung milyon ang kinikita sa mga concert kasi 50,000 ang nanonood. Nag-tour siya. Sino 'to? Ah, Halata na yung edad natin. 'Di ba? Tapos ngayon, ang pinapakinggan nila ay yan, 'di ba? At tapos napakaraming influencers, ang dami sa social media na mas pinapakinggan nila. So, yung mismong traditional sources of values and culture, hindi ka sigurado na sila yung pinapakinggan ng maraming tao. Kaya ako tama yung kay Jet Villarin. Multiplicity of voices. Kaya ano ang lumilitaw na mga bagong kultura mula dyan na nakukuha nila? Ayun, tignan natin. So, ang gusto ko lang sabihin, ilagay natin sa context yung diskusyonan. Yung una, merong traditional Filipino communities, pero nung dumating ang colonization, ang mga Kastila, maraming dinagdag na bagong pananaw at kultura sa atin. At dahil sa tagal niya, na mahigit 300 taon, hindi natin maikakaila na napakarami niyang dinala sa ating mga bagong pagtanaw na hindi katulad nung dati, di ba? Tapos pangalawa, yung globalization ay isang napakalawak na pangyayari sa buong daigdig, hindi lang sa atin, na nakaapekto rin. Kaya kitang-kita mo yung mga values ng mga tao ngayon, di ba? Dahil sa globalization, kasi ang dami mong pwedeng pakinggan. Ang masama dito, yung social media, imbis na magkaisa sa nakikita natin kasi meron tayong powerful na medium, halimbawa ito, no, yung internet, hindi. Ang nangyari sa atin, nagkaroon tayo ng sari-sariling mga kampo na tayo-tayo lang ang nakikinig sa isa't isa. Kaya sa totoo, lalo itong nagbunsod ng mga pagkakahiwa-hiwalay ng mga grupo. Nung panahon ng kampanya ng 2022, ang napapanood lang ng mga pro-BBM, pro-unitives, ay yung mga ano lang nila. At ang nakikita nila sa rally ni Lenny, hindi nila napanood yung totoong rally ni Lenny. Ang nakita nila ay komentaryo at paninira dun sa rally ni Lenny. Kaya hindi sila nagbago, di ba? So sa akin, ito yung pangalawang konteksto, yung globalisasyon kasama ng bagong mga instrumento ng komunikasyon na nagpapadaloy rin at nagiging daluyan ng mga bagong pananaw. Nawala ka. Nawawala. Sige, balikan natin yung siyempre culture may context, no? At ang culture nagbabago over time. Siguro yun yung mga premise na kailangan nating no, yung kultura ay katulad ng pag pinag-usapan natin usapin ng kababaihan, 'di ba? Yung patriarchal sistema siya, kultura siya, na ang mga lalaki mas may desisyon, ang mga lalaki mas sinusunod, may kakambal din siyang pagpapahalaga, no? Mas may pagpapahalaga sa mga lalaki, mas may pagpapahalaga sa mga pinuno, 'di ba? At kadalasan mas naniniwala at saka sinusunod yung sinasabi ng mga nakatatanda, ng mga lalaki. So yun yung ating mga anong tawag to, kultura. So ngayon, sinabi ni RC na may konteksto ang mga kultura, tsaka dinala siya ng mga dinadala siya ng mga katulad no, nanakop sa atin sa Pilipinas, sinakop tayo ng mga Kastila, so dala-dala nila yung mga pagpapahalagang Kastila, no? At nakita natin very patriarchal ang mga sumakop sa atin. Kaya yung mga pagpapahalaga, 333 years tayo sa ilalim ng Kastila, merong sumakop sa ating Amerikano. So naapektuhan na yung mga
mga sinaunang pagpapahalagang Pilipino, no? Yun yung sinasabi. Pero ayun nga, babalik tayo sa ano ba yung binanggit mo, Sir Ronnie, may mga meron naman mga positibo, di ba? May mga positibo dun sa mga pagpapahalaga tulad ng pakikipagkapwa, no? Yung meron tayong isang salita, kaya naman tsaka may paninindigan, kaya merong mga tumitindig talaga, no? Hindi nababayaran at nagiging heroes talaga sila, no? Meron pa rin naman tayong mga karanasan ng mga Pilipino na hindi na sisira ang kanilang paninindigan, no? Kahit sila malagay sa mga sitwasyon, pinipili pa rin nila kung ano ang tama at makapilipino. So, pero yung pangalawang kontekstong sinasabi na dahil tayo ay isang, sabi nga nila, 'di ba, parang isang global community na tayo, yung mga pagkain ng mga ano no, ng ibang bansa naka ano na yan, naka-intertwined na sa pagkain natin, no? Sa pagkaing Pilipino, yung halimbawa yung mga pansit, 'di ba? Mga ganyan, mga galing naman yan sa mga incheck, no? Yung mga pagkain nating mga iba-iba, influence din yan ng mga ibang kultura. Nakakabit na siya sa atin eh, no? Parang ang pagkaing Pinoy, halimbawa o sa mga handaang Pinoy, talagang kasama na ngayon, no? Yung mga pagkain na ano, para na tayong isang global, anong tawag dyan, melting pot na talaga yung kultura natin ng lahat ng iba-ibang kultura, no? Yung mga anak natin, mga anak namin, parang ano na sila, no? Sanay sila kumain ng mga samgyeopsal at saka yung mga kimchi jjigae ng Korea, no? O kaya yung mga pad thai naman ng mga Thai ng mga food, no? So, pag tinignan natin, parang wala na tayo talagang ano, no? Parang unti-unti na hahalo-halo na yung ano natin, yung pagkain, paniniwala, mga way of dressing, o kaya yung ating mga paninindigan, no? Makikita natin na sa sobrang accessible na ng ano, ng information, yung technology, availability of technology, parang ang hirap panindigan ang iisang paniniwala at pagpapahalaga. Okay, so ano yung mga tingin natin dun sa mga pagpapahalaga? Yan, yung ano, sinasabi ko kanina na ano yon, ang values are caught, not taught. Yung ating kasama dito, hanggang ngayon may hawak pang yosi, no? Health is wealth. Pero may hawak siyang yosi, kaya parang hindi talaga natuturo eh, no? Hindi natuturo yung ano, values. Ano Kasi yan? Nasa buhay yan. kahit nasa FB Live tayo, nagyoyosi. O Nasa, siya, ano yan, sige, nasa, Sir Ronnie, ano yung mga hindi mapigilan, no? Ano yung mga values na tinuturing natin na hindi maganda o negatibo, nakakasama, no, sa ating Sir Ronnie, nakamute ka yata. Nawawala ka. O ako ba yun? Nawawala? Nakamute ba ako? Hindi Oh, Hello? ayan, meron na. Oh. Okay. So, ibigay ko po muna yung core values nating mga makabagong Pilipino. Mayroon daw po tayong moral maturity. Number 1 po yan. Yung sabi nga doon, moral maturity speaks of human dignity. Dapat mayroon tayo dyan. Mayroon po tayong tinatawag truth, love, and faith. Dapat present yan. Then mayroon tayong tinatawag integrity. Kasabihan nga natin, honesty is the best policy, ngunit hindi naman ginagaya or ginagawa. Mayroon din po tayong isang aspeto na tinatawag hard work. At yung isa po ay social justice. Now ngayon, papaano po ito? Pwede po natin, hindi po pala commonly kasi biniblame ng mga parents yung school. Pero without our knowledge, hindi natin alam na may kasalanan ang ating gobyerno. Number 1 po, implementation ng batas. Hindi
doon lang po sa child abuse, blah, 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 etc. Nawala na po yung proper discipline ng mga guro doon sa estudyante. The same as well, yung parents na i-impose nila yung tinatawag discipline sa kanilang mga anak, nawawala po yun sa atin. Which is supposed, tingnan natin, tayo po, no, na mga 60s below, ay will disciplined. Pero ngayon, yung bagong henerasyon, nawawala na po. Ito po, makikita natin, untouchable yung mga bata. Why? Sa eskwelahan po, pag ginawakan pa lang ng guro, may kaso na. Pag nagsalita ng hindi maganda, may kaso na. Pero before po tayo nakaluod sa asin, may stick yung guro, a proper discipline, at they produces equality graduates. Di po ba? Kaya Oo. po ng napakalayong agwat yung gobyerno po natin nakialam talking about discipline na ini-implement ng mga guro at ng family. Dapat po hinayaan nila kasi nakikita naman natin ang magandang produkto ng implementation ng disiplina sa school at sa bahay or family. Di po Sige, ba? Sir Ronnie, oo, Sir Ronnie, tanungin ko lang kasi yung sinasabi mo, yung pagdisiplina na gumagamit ng mga punishment, no, yung mga pagpaparusa. Kasi may mga iba't ibang perspective dyan di ba? Tungkol sa pagdidisiplina. Yung naalala ko before, yung grupo namin, nung nasa NGO kami, sa pagpapalaki ng mga anak, meron kaming tinatawag na non-violent at saka non-sexist child rearing. Sa akin, okay siya, no? Kasi talagang yung mga bata, sumusunod sila hindi dahil sa takot, 'di ba? Tsaka hindi dahil sinabi ng mga magulang, kundi napapaliwanag kung paano yung pagkakamali. Siguro lang yung sinasabi mo na kasi yung mga batas, parang ano ngayon sa akin ang tignan ko lang dun sa ano mo, kung paano mo siya titignan sa psychology, na 'di ba yung kusang loob na pagsunod at pagpapaliwanag ay mahalaga sa pagpapatupad ng mga sinasabi mong values. Kasi kung itinuturo natin pagmamahal pero ginugulpi naman yung bata, 'di ba? Ah, may disconnect, 'di ba? At saka yun na nga nako-confuse na yung mga bata. Tinuturo natin ang non-violence kasi may VAUSI na tayo ngayon, 'di ba? Violence Against Women and Children. Tapos paparusahan natin ng palo din yung mga bata, baka mako-confuse sila. So ang ibig kong sabihin, parang baka doon sa meron tayong nami-miss doon sa pagpapatupad. Yung mga nagpapatupad, hindi naman ibig sabihin na ano, 'di ba? Pag hindi mo na papaluin, hindi mo na didisiplinahin. Merong ibang paraan, 'di ba, na iko-correct mo pa rin yung mali, 'di ba? Yun yung siguro mahalaga. Na masasabi mo pa rin sa bata na mali yung ginawa mo, pero hindi mo lang siya hahatawin, 'di ba? Kasi noon, yung bata hindi niya masyado naintindihan, hinahataw mo naman, 'di ba? Hinahataw tayo. Ah, at saka pinapadapa talaga, 'di ba? Pinapadapa. Kaya yun yung way of pagdidisiplina, yung punishment. Pero meron kasing positive reinforcement. May share lang ako sa inyo konti. Yung aking anak nung medyo lumalaki na siya, sabi niya, "Nanay, bakit naman ganun?" Sabi niya. "Ang napapansin mo lagi yung mali ko." Sabi niya. Sabi ko kasi yung mali gusto kong mai-correct agad. Pero sabi niya, yung mga tama hindi mo naman pinapansin, sabi. 'Di ba? O yung isang ka-office ko, yung anak niya merong 10 subject, bumagsak yung 7, sabi niya, "Ano ba 'yan? Bakit galit na galit ka? Meron rin namang 3 hindi bumagsak O, 'di ba? Mga ganun ba? Parang kailangan yung pagbabalanse ng pag-correct ng tsaka pag-appreciate, no? Yun yung gusto kong sabihin doon sa negative na natin. Yung pag-reinforce, 'di ba? Yung pag-reinforce ng mga tama ng mga bata at saka yung pag-correct ng mga mali, nako-confuse sila kasi yun na nga, sa school baka bumitaw na yung mga teacher dahil hindi natin pinapayagan yung pagpaparusa na katulad noon.
bumibitaw na sila, hindi na lang nila pakialaman kahit magkamali, pasensya na kayo, yung mga magulang nyo, bahala na sila sa inyo, di ba? Yun yung, baka yun yung nami-miss doon sa ating pag-reinforce ng culture at saka ng mga values. Wala nang gustong wala nang gustong mag-correct ng mga mali. Kasi nga, pag nag-correct, nasigawan, pero siguro yun yung Sir Ronnie, di ba? Yung positive reinforcement sa psychology. Okay. Ito lang po. Hindi po masama magpalo sa bata, pero dapat po, after na pinalo or dinisiplina yung bata, there must be an explanation. Explain why and how. Next time inulit mo ito, gagawin, parusahan ka uli. Yung bata po, may photographic memory. Minsan lang po natin i-correct po yan, hindi na one nabubura sa isipan niya. Pag yung nagkamali siya, binigyan mo kaagad ng parusa, then explain why and how, hindi na po niya uulitin yan. The system sa atin po ay ganito, parents man or teacher, lahat ng bawal, lahat ng sobra ay bawal o hindi maganda, at lahat ng kulang ay hindi rin po maganda. Kaya sabi natin, pag pinalo yung bata, accompanied ka agad, explain why and how. Next time inulit mo, may palo ka, may parusa ka. So, ulitin ko, yung bata may photographic memory. Pag pinagsabihan mo siya, nasaktan siya, nadisiplina siya, hindi na po niya uulitin yan uli. Explanation lang po ang kailangan natin. Definitely po, siguro may pagkukulang sa parents man o sa teacher na hindi ini-explain bakit. Kailangan po nauunawa ng bata. Alalahanin po natin na kung yung bata po beyond the age of reason, maliit pa po, kahit ano po gagawin niya kasi hindi pa po siya nag-iisip. Hindi pa po normal ang kanyang pag-iisip doon sa kung ano ang konteksto ng tinatawag nating values o tamang asal. Pero po yung bata pagdating po ng 7 years old and above, andyan na po nagmumulat, dapat po dyan na po natin simulan ang proper discipline para mahubog po ang kanyang values. Sir Ronnie, di ba may kasabihan po, yung give me the first 7 years of your child. Di ba? Kasi yung formative years, kaya nga sa Hapon, di ba, yung mga bata, talagang at saka sa mga ibang mga countries, hindi nga sila binibigyan ng mga formal na mga mathematics, mga ganyan. Talagang yung first 7 years nila, explore. Tawag dito, play. Tapos yung walang very structured na mga pag-aaral kasi diyan nahuhubog ang mga ano nila, no, yung confidence, yung nahuhubog yung kanilang pakikipagkapwa na maayos, 'di ba? Yung pag-explore nila sa environment, diyan nagsisimula. Kaya ayan, siguro kailangan natin tignan yung paano nga ba tayo nagpapalaki ng mga bata. Yes, tama po yun. Kaya yan po ngayon ang produkto natin sa ating mga government officials. Corruption. Alam naman na mali, ginagawa pa. Oo. Diba? So may problema tayo sa pagkahubog ng konsyensya. Actually, tawag dito, sabi ni Stephen Covey, meron daw tayong 4 na regalo eh. Sandali lang po. O yan. Wala, nawala ako. Okay lang. Hindi dyan. Yan. Narinig Sige. ka namin. Sabi ni Stephen Covey dun sa 7 Habits of Highly Effective People, meron daw tayong 4 na regalo. Bilang mga tao, meron tayong self-awareness. Yes. Meron tayong, 'di ba? Yan yung isa sa natin, tinuturo natin yan sa ating sa psychology, sa iba-ibang yan kahit sa mga team building, no? Self-awareness, meron tayong imagination. So ang mga tao meron siyang kakayahan na tignan o imagine anong mangyayari pag ginawa ko ito, 'di ba? Tas meron tayong conscience, meron tayong sense ng ano ang tama at mali, no? Nakakasakit ba ako? Tawag dito, meron ba akong unfairness na nagagawa? So meron tayong regalong ganun. At yung isa, yung independent will, meron tayong kapangyarihan na gawin, no, yung ano man yung
tingin natin ay nararapat at makakabuti. So meron tayong 4 na regalo na yon. Ngayon, ang problema natin, mukhang hindi yan nade-develop sa atin, no? Kahit yan ay regalo na ng Diyos sa atin at tayo bawat isa ay meron yan, mukhang hindi nagiging tawag dito, hindi nade-develop, no, sa ating mga tao yung 4 na regalo na yun. Halimbawa, yung conscience, sinasabi mo si Ronnie, 'di ba? Bakit nangungurakot? Walang sense of right and wrong, no? Hindi makasarili lang, no? Hindi self-awareness ang nangyayari. Self-centeredness, no? Nakafocus sa sarili, paano ako yayaman, paano guginhawa ang buhay ko, no? At the expense, so hindi na naano yung konsensya, no? Nakakasakit ba ako? Nakakakuha ako ng hindi dapat na ma-deprive ang iba nung kinuha ko, no? Yon ang tingin ko sa ano. Anong tingin mo, Sir Ronnie? Yes po, tama po yun. In spite of the fact, pag atin po tiningnan, ito po yung mga nakaupo sa ating gobyerno, matataas po yung mga pinag-aralan kung tutuusin po. Lahat sila may pinag-aralan. However, natakpan po ang kanilang pinag-aralan ng kanilang kasakiman. Because what they want is power, money and power, wealth and power. Doon po sila after. Dapat po kung service, hindi bali hindi ka kumita. Di po ba? Hindi sila after po ng service wealth and power. Doon po sila nakasenter. So nawala po yung moral values, naging immoral po. Di ba? May kasabihan po tayo, money is the root of all evil. Di po Kaya ba? sumosobra, di ba? Lahat ng sobra. Hindi naman masama yung pera Pero pag sobrang pagnanais ng pera, masama siya. Yung kapangyarihan, di ba? Kung ang kapangyarihan ginagamit din sa mabuti, hindi rin naman siya masama. Kaya lang yung power ginamit para anong tawag diyan? Gulangan yung ibang tao, di ba? Eto merong merong mensahe si Taylor Swift at saka si Justin Bieber. Si Taylor Swift ang sinitukoy ko kanina. Dahil sikat, di ba, na live pinapakinggan. Salamat, Ruth. At naalala mo kasi hindi na namin maalala. Pero maganda yung tanong mo nga kasi yung sa discussion na yan, sabi mo ay ano ba yung hindi okay, hindi magandang epekto na values natin, ano? Tapos may tanong dito si Aguaya, sabi niya, tanong ko lang po, sa ngayon, alin ba talaga ang namumutawing kulturang Pinoy? At kasi nga ang Pinoy ay samot-sari na po ang lumalabas na asal ng isang Pinoy. Ako ganito, no? Doon sa tanong na ano ba yung mali sa ating kultura? Ako ganito ang aking pananaw ngayon. Sa kabuuan, ang ating kultura ay mali. Baluktot, broken ang ating culture. Sa kabuuan. Merong paminsan-minsan nasasabihin mo, merong mga tao na lumaki sa pamilya niya na okay, tapos pinangalagaan yung kanyang integridad. Halimbawa tulad ni Biko, lumilitaw, yung pamilya niya at yung kanyang relihiyon ay tumulong na humubog sa kanya para maging isang mabuting tao. Ang ibig sabihin ng mabuting tao, marunong siyang makipagkapwa. Yung sinasabi ni Ronnie kanina na pakikipagkapwa, marunong. Pero yung karamihan ay ang kabuuan ay hindi. Ang tanong ay bakit, di ba? Sa akin, tandaan natin na bago nag-modernize ang lipunan, ang pananaw ng tao ay may hari at reyna, binasbasan ng simbahan, kaya ang simbahan ang nagsasabi ano ang tama at mali. Di ba? Ang mga tao noon ay tanggap nila na sila ay mahirap, alipin, halos alipin ng turing sa sarili nila. At ang mga bossing ay yung mga hasendero, yung may-ari ng mga malalaking sakahan na kung saan sila nagsasaka. Tapos dumating yung modernisasyon na iba ang sinasabi. Ang sinasabi ay
hindi simbahan ang nagtuturo ng ano, kasi bawat isa sa atin dapat may isip tayo, kaya kailangan natin matutong may sarili tayong pananaw. Nakakagulat 'yun nung panahon na 'yun ng pagbabago. Pero 'yan ay matagal nang naturo sa atin, pero sa dulo tandaan ninyo na ang kultura ay, kumbaga parang may epekto yung dalawa pa, yung political system at yung economic system. Halimbawa, sabi nga ni Lenny, kaya kaya paborito ko 'tong si Lenny, kasi sabi ni Lenny, mabuti na ang politiko dapat ay matino, mabuting tao. Pero sabi niya, hindi yun sapat. Kailangan ang sistema ay pipilitin siyang magpakatino. So merong dapat na mga patakaran, halimbawa sa gobyerno, yung sinasabi ni Doc kanina, na dapat bakit naging kurakot, kasi walang sistema walang system ng check and balance, walang transparency. Kaya sabi nga ni Lenny, nung congresswoman ako, ang una kong final na mga bills ay tungkol sa transparency, Full Disclosure Act. No, lahat 'yun ay pipilitin ka na sumunod sa isang sistema kasi hindi sapat na mabuti kang tao. Kailangan may sistemang nagre-reinforce, yung sinasabi ni Oni kanina na positive reinforcement. Ito, talagang hindi ka makakagawa ng kalokohan kapag nasa posisyon ka kasi merong nagbabantay sa'yo. Sistema yun. Kailangan natin yun, di ba? So, Hindi. kumbaga parang sa akin, pag tinanong niyo ako, maliwanag sa akin, may problemang malaki ang ating cultural system. Ang mga values na sinasabi kanina ni Ronnie, yung isang salita, hindi totoo 'yan. Ang mas maraming tao, lahat ng naririnig natin sa TV na sinasabi ng politiko, hindi 'yun totoo. Pampapogi lang nila 'yun. Iba ang mensahe nila. Hindi. O Sige. paano mangyayari na ang mga tao sasabihin mo may isang salita? Kahit sa baba, pumunta ka sa barangay, pumunta ka sa hindi naman isang salita ang sinasabi ng mga tao Kadalasan na sasabihin nila ay para gumanda yung pananaw sa kanila o kaya yung isang pinakamasama na hindi natin nababago hanggang sa ngayon ay sa sobra nating pakikisama sa bawat isa, yung values natin na sana wag nang mag-away, wag nang lumala yung away, tatahimik na lang ako. Anong nangyayari sa atin, di ba? Ang may puna ka, hindi mo masabi sa kapwa mo, sa kapantay mo, di ba? Kasi baka magalit, baka masaktan ko. Sa West, natapos na nila yan. Ang para sa kanila, kung ano yung nakikita mo at nararamdaman mo, basta ang mahalaga, piliin mo yung tamang salita, di ba? Right word. Pero dapat yung message buo. Hindi yung tinatago mo, yung hindi. Kaya hanggang ngayon, ganun pa rin ang nangyayari sa atin. Sa kabuuan, para sa akin, ang mas problema ay yung hindi pantay na pagtanaw ng mga tao. Hanggang ngayon, ang Pilipino, pag may dumating na nakabarong Tagalog, bilib na bilib, pumapalakpak. Pag dumating yung mayor, akala mo kung sino na yung dumating. Iba ang paggalang natin sa kapwa nating mahirap at dun sa mga nasa posisyon. Hindi pa rin pantay ang pagtanaw natin sa isa't isa. Pag Sige. sinabi ko, bawat tao ay merong dangal, salita lang yun. Iba-iba ang paglagay natin ng dangal sa mga tao, sa mga nagsipag-aral, sa mga nakabarong Tagalog at naka-Amerikana, at sa mga may nasa posisyon. Pero pag dumating na yung janitor, wala lang. Di ba? Sige. Hindi kinakailangan ang galang. Di ba? Sige. So, babalikan ko lang yung sinabi mo tungkol sa hindi pantay, no? So, parang lumalabas hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin yung feudal na pagtanaw na mas may mga mataas, no? Yung patriarchal na pagtingin na yung mga lalaki, yung mga leader, yung mga may posisyon, sila pa rin yung mas may tinitingala at saka hindi pa rin Oo. tayo At nagiging assertive. At Oo. yan ay malawak sa mayoryang Pilipino. Pero, Diba? yun nga, gusto ko lang Malaking sakit ng yung ating sinasabi mo na mga tungkol sa Pilipino. sistema, oo, yung tungkol sa sistema na talaga naman, 'di ba, yung kultura, nagtatagusan naman yun yung politika, 'di ba, panlipunan, socio-cultural, 'di ba, political, economic, nagtatagusan naman talaga yung mga sistema na yon. Tingin ko napakadami na nga nating mga batas kung tutuusin. Pero babalik tayo doon sa
babalik tayo sa implementation. Kasi halimbawa, pag pumunta yung mga Pinoy dito sa Pilipinas, dahil ang sistema kayang lagyan yung enforcer. O, ang bilis niyang mag-violate ng mga traffic rules kasi yung Makakalusot. nag-i-implement, Diba? yung mga Makakalusot. nag-i-implement, pwedeng lagyan, pwedeng pakiusapan, hindi katulad kung nasa ibang bansa dahil ang patakaran ay para sa lahat, no? Halimbawa, naalala ko, sabi ng kapatid ko sa Amerika, sabi niya, wala nang negosasyon. Nabangga ako, yung nakabangga, nag-iwan lang siya ng contact number, tapos umalis na siya, pumasok na yung damage doon sa, dumating ang enforcer, yung damage, pumasok na sa bank account, no? Hindi na, wala nang negosasyon sa atin, haba-haba ng traffic dahil yung nagkabanggaan, tagal-tagal na kung sino mali, no? So yung sistema, ang sinasabi ko, may sistema naman tayo, problema, pag nag-i-implement, hindi siya nakakapag-reinforce ng disiplina kasi kayang lagyan, kayang ganito. Pero pag dumating yung Pinoy sa ibang bansa, kaya niyang mag-follow, no? ng mga rules. At saka talagang makikita mo rin naman, no? Halimbawa, nakaranas ako na sa Japan, alas 11 ng gabi, wala nang sasakyan, alas 11. Tapos stoplight, kulay pula, yung tao pula. Hindi kami talaga tumawid. Kasama ko mga hapon na yung may sa amin. Wala, hindi kami tumawid kasi red. Pero kung sa Pilipinas yon, wala nang sasakyan, alas 11 na, kahit red yun, tatawid tayo. 'Di ba? So ibig sabihin, meron naman tayong traffic light, meron din tayong traffic rules, maayos naman ang mga patakaran, pero may problema tayo sa pag-implement. So ngayon, ang tanong natin, paano tayo naapektuhan ng mga negative values, no, sa ating mga choices? Halimbawa, yung utang na loob. Yung mga politiko na sinasabi natin na pag nakabarong, yun ang kukunin nating mga ninong-ninang sa kasal ng mga anak. So, dahil nandun pa rin yung mindset na, di ba, na pagka may kailangan ako, tutulungan ako nitong politiko. Di ba? Kaya natin kinukuha ang ninong at ninang, hindi naman dahil, anong tawag dito, kaya natin kinukuha dahil kaibigan natin, dahil tutulong talaga sa mga pag-advise sa mga anak natin. Pero mas madalas kaya kinukuha at nakakatuwa nga kasi minsan yung mga pare sinasabi, tuloy ang simbahan din, no? O, 20 ang ninong nyo, di 20 din ang envelope na ibibigay. Di ba? Parang, di ba? Kasi naging pera-pera na lang. Pati tuloy sa simbahan, ang dami-dami yung ninong at ninang. O di, bibigyan din yung lahat ng envelope. So, kumbaga, yung utang na loob at saka yung palakasan, anong tawag dyan? Naka-ingrain na, nakalagay na talaga doon sa mga sistema. So, kaya ako kukuning ninong, ninang, yung mga nakabarong, tutulong yan sa akin makahanap ng trabaho, makakuha ng ayuda, di ba? So, yung sistema ng economic, political, nandoon na, kakabit na doon sa negative values ng kaya tayo kumukuha ng ninong at ninang kasi para sa palakasan, no? Para sa oportunidad. Hindi kasi madali magkaroon ng oportunidad. Okay, so ano pa yung mga nakikita nyong epekto ng negative values sa ating mga desisyon sa buhay? Yung Sige, sinasabi. Sige, Sir Ronnie. Sige, Ronnie. Pumapasok yung tinatawag natin SIR or smooth interpersonal relations or tinatawag natin pakikisama. Kinuha mo siya ninang, ninong, pakikisama from the word sama or accompany or go along with. Kahit labag sa kalooban mo, kaya lang may utang na loob, sige, pinipikit mo na lang yung mata mo kahit mali
yung ginagawa niya, tahimik ka na lang kasi nakikisama tayo. Yon, no? Mm. Tapos mayroon din nasabi, magaling makisama. Yan, kasi kahit mali, ina-acknowledge mo. Or pag hindi, sabi Pinagtatakpan, no? Oh, tolerate, no? Tinotolerate, pinagtatakpan. Oo. yes. Pag hindi ka nakikisama, sasabihin sa'yo, Killjoy. walang hiya mo. Oh, killjoy Tayo ka, doon. wala kang pakisama. KJ ka, KJ. Oo, wala kang pakisama. Tayo doon. Now ngayon po, paano kaya natin ma-restore or maibalik yung Filipino values? Sabi nila, the solutions needed to restore our values. Paano kaya? Well, sabi nga dito, restoration of attitude, we have to overcome the following. Ano yan? Number one daw, para maibalik natin yung ating values. Number one daw, yung ignorance. Dapat education ang katapat. Diba? May kasabihan naman nga tayo ignorance by the law excuses no one's. Pero lahat ng nanunungkulan ay edukado. Nagpatay malisya o hindi pinapansin kung ano yung pagkakamali nila. Nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan. Diba? Nagtatanga-tangahan. Yes. Another one, we have complacency. Tayo ay kampante, hayaan mo, may pinag-aralan yan, magaling yan, magpapalakad ng gobyerno natin. Tayo kasi, after doon, sa pinag-aralan ng tao para ibigay ang tiwala sa pamamalakad sa ating sambayanan. Without their knowing, ito palang tao na ito, may vested or personal interest kung bakit siya tumatakbo. Dapat tanggalin natin yung utang na loob na yan. Dapat sa atin, pagbigay-bigay, pag utang-utang. Kaya sabi nila, ang utang ay dapat bayaran. Pag nagbigay ka, don't expect anything in return of it. Dapat ganun po tayo para wala po tayong tatanawin na utang na loob. Yun pong nakasama sa ating Pilipino. Then other one, dapat daw rationalization. Sige, unawain mo kasi ganito, ganyan. Tayo kasi mahilig mag-unawa, pinipilit natin lunukin kahit mapait yung ginawa po sa atin. Actually, Di ba ba? Sir Ronnie, opo. So, yan yung mga negative, no? Yan yung mga negative effects. Yung negative, Ay, pero mga po ito dapat labanan natin para ma-restore, maibalik po ang ating magandang values. Now, values. take as an example, yung the time of Cory Aquino, nung siya nanalo, doon po nagsimula yung tinatawag natin women's liberation. Before po kasi, pag sumakay ka ng jeep, inaalalayan yung babae, aakyat ng lalaki. Pagbaba, the same. Pag nakatayo yung babae sa bus, pinapaupo ng lalaki. Pero today, no more. Kanya-kanya na po. Di po ba nawala yung values na ganun? Pero, Yan. Sir Ronnie, Kasi tayo mga Pilipino, pinipilit natin akapin yung kultura ng Western countries na hindi naman dapat. Di po ba? Hindi dapat Pilipino tayo, kaya po nawawala po tayo sa ating Filipino identity in the sense that tayong mga Pinoy mahilig, madali ma-impluwensyahan ng ibang kultura. Di po ba? Tayo nang naman noong araw nag-almusal ng nilagang kamote, nilagang saging, o di kaya sinangag, iniyaw na tuyo with matching salabat or bigas na sinunog. Pero today, tapsilog, longsilog, etc. Yun na po. Pinipilit natin akapin ang Western culture na hindi dapat, kaya nawawala po tayo. Di ba? Okay. Ako ay disagree sa sinasabi ni Ronnie. Pero gusto ko lang ulitin. Ano yung mali? Sa akin, ang number one na malaganap talaga na maling values natin ay hindi pantay na pagtanaw natin sa isa't isa. Lagi pa rin mas mataas ang lalaki sa babae, mas mataas ang may pinag-aralan sa walang pinag-aralan, mas mataas yung nasa posisyon sa gobyerno kaysa sa ordinaryong mamamayan, mas mataas ang ganon, no? Sa akin, mula diyan sa ganyang hindi pantay na pagtanaw sa kapwa, maraming mga behavior na mamamali tayo, di ba? Yung pangalawa ay yung kultura ng nasobrahan ang Katolik, ang relihiyon, ang mga relihiyon na bigyang pansin ang buhay pagkatapos ng kamatayan kesa sa kasalukuyang buhay natin. Kaya ang nangyayari sa Pilipino, pag may nakakita ng mali, ang sasabihin, ipasa Diyos na lang natin yan. Kasi may impyerno naman na magpaparusa sa kanila. O kaya sa hirap nila, ang sasabihin nila,
Di bale, pag namatay naman tayo, may langit, doon tayo liligaya. Kaya, imbis na papanagutin ang mga taong may kasalanan, nagiging mapagparaya tayo at sinasabi ni Ronnie yung maunawain, mapagbigay, pinagbibigyan mo pati yung kawalan ng katarungan kasi nasobrahan ang turo ng mga iba't ibang simbahan na bigyan ng pansin yung buhay pagkatapos ng kamatayan, hindi yung buhay habang nabubuhay tayo rito. Nasobrahan tayo ng out of this world kesa dun sa kasalukuyan nating ano. At kailangan nating tingnan na hindi man mas magkasing halaga, andirito tayo at dapat yung mali tinatama ngayon dito. Kaya hirap na hirap tayong magtama ng mga mali. Kaya paulit-ulit tayo na ninanakawan, tapos pagka dumating ang ilang mga tumakbo ang ilang panahon, nakalimutan na yung pagnanakaw, okay na naman, di ba? Kasi nga ang turo sa atin, hayaan na natin 'yan. Paparusahan din ng Diyos 'yan. May impyerno naman, doon sila parurusahan. Mali, di ba? Kaya yung sense of justice napakahina sa atin dahil doon sa ganung turo ng maraming iba't ibang relihiyon. At sa akin, kailangan nating itama yan. Ngayon, bago tayo mag-usap ng paano yung itatama, ano ba muna yung mga mali, di ba? So sa akin, dalawa yung gusto kong bigyan ng punto. Una, mali at hindi pantay na pagtanaw sa isa't isa. Yung mga teorya tungkol sa bawat isa may dangal, bawat isa pantay-pantay, yung human rights na yung ano ng human, hindi yan ang namamayani sa atin. Ang namamayani sa atin ay mas okay ang mayaman, mas okay ang lalaki, mas okay ang nasa posisyon. Kaya ang galang natin at ang dangal natin nilalagay natin sa yumaman ka ba? Nakatapos ka ba? 'Di ba? Hindi yung natin yung pagtanaw na bawat tao, ano to, igagalang ko dapat ito. Yung pangalawa ay sobrang pagbibigay pansin sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Kaya napakadali nating magparaya, magkibit balikat o tumingin sa iba habang nakikita natin yung mga mali. Hindi tayo nag-e-exact ng responsibility, ng accountability sa mga tao. Kaya hinahayaan natin. Yung dalawa na yun para sa akin ang pinakamatindi at napakalawak na maling bahagi ng kulturang Pinoy ngayon. Sige. So, ano yung sinabi mo yung mga epekto ng mga hindi pantay na pagtrato sa bawat isa at saka yung sense of anong tawag dito yung Justice, fairness, 'di ba? Kasi nga eternity nabubulag tayo, sobrang yung sa pagtingin na ang buhay ay hindi lang naman dito kaya pwede nang sige let go na yung iba. Forgive na lang, forgive o hayaan na lang. Siguro mahalaga yung mga institusyon ng paghubog tulad ng yun na nga pamilya, simbahan, paaralan, pamahalaan, yan yung mga major institutions na nagpapanatili, mass media lalo na yung ating ngayon social media. Yan ang mga institutions na laganap o nagpapanatili ng mga maling pananaw o tsaka maling pagpapahalaga. Siguro sa atin kasi senior citizens tips ito, nakita natin yung mga nakaraan, wala pa tayong social media noon, wala pa tayong mga new technology. Nakita natin may mga magaganda tayong pagpapahalaga, yung paggalang sa nakatatanda, halimbawa, di ba? Yung pag-aalaga sa mga nakatatanda. Ngayon, makita natin, iba na rin yung pagtanaw, dahil nagbabago nga yung economic, political, at saka yung socio-cultural na sistema. Halimbawa, nasa ibang bansa ang mga anak, naiiwang mag-isa yung magulang. O kaya, naiwanang mag-alaga ng mga apo yung mga matanda kasi nag-OFW yung kanilang mga anak, So nag-iiba talaga yung dynamics, ng mga pamilya, ng mga komunidad. Halimbawa nung araw
sa mga komunidad, hindi madaling mga lunya, no? Kasi nagkakaalaman ng magkakapitbahay, magkakamag-anak. Sa siyudad, hindi na ganun, no? Mas madali ng mga lunya kasi hindi nagkakaalaman magkakapitbahay, ano nangyayari sa kapitbahay, no? So, makikita natin na yung pagbabago ng kultura, nagbabago siya sa panahon, no? Nagbabago dahil sa panahon. Ah, yun nga, yung globalization, nagiging global community na tayo, pati yung madaling-madaling makuha yung mga pagpapahalaga ng mga ibang bansa, no? Lalo na yung mga Amerikano. Kasi siguro yung Europa medyo iba pa, no? Sa kanilang ah, pagtingin, no? Sa kultura, medyo may pagkakaiba. Anyway, so ano yung tingin nyo na kailangan natin? Sabi ni RC, hindi madali na ano yung gagawin, no? Kasi kailangan nating maunawaan muna ano ba yung babaguhin, 'di ba? Ano yung babaguhin? So, lumalabas na meron naman tayong mga magaganda, no? Pero natatabunan at ngayon nga siguro pag tinignan natin yung mga recent development sa ating socio-political dynamics, no, bilang bansa, nakikita natin na parang sirang-sira, ano, sirang-sira yung ating mga pagpapahalaga. Kasi yung konsepto lang lagi ng ayuda, no? Tapos si Kapitan, kailangan medyo kilala ako ni Kapitan kasi para pagka nagkaroon ng ano nga ang tawag doon, ano yung tawag doon sa tupad. O kaya merong mga ibibigay, kailangan nauuna yung mga kakilala ni Kap, no? So, ganun yung namamayani na kultura ngayon sa ating mga komunidad. So, paano tayo ngayon bilang mga membro ng NMAP, no? Lahat tayo membro ng NMAP na nagsusulong ng dignified aging. Ano yung paano tayo makaka-contribute, no, bilang mga nakatatanda para buhayin, paigtingin yung mga magagandang pagpapahalagang Pinoy. Okay. Siguro Ate, yun yung ano. Kasi meron na lang tayong 15 minutes. Siguro yun yung mas pagtuunan natin ng pansin, no? Bilang nakatatanda sa komunidad, sa pamilya, at saka nagsusulong ng mga sa ating advokasya, no, para sa maayos na ano na lipunan. Ano yung mga pwede nating gawin? Okay. So ate, nasabi ko na kanina Ma'am Unia, kailangan may restoration of attitude na dapat tayo ma-overcome natin yung tinatawag ko kaninang ignorance. Huwag tayo magpaka-ignorante. Pag alam po natin mali, sumigaw po tayo, magreklamo po tayo. Kailangan po. Kasi pag tayo nagmaang-maangan or nagsawalang bahala, tayo po ay continue na aapin. So kaya kailangan, sabi niya, we have to overcome ignorance. Kasi marami tayong alam, pero oras ng katotohanan hindi po tayo nagsasalita. Another one. Baka kulang, Sir Ronnie. Baka kulang sa alam. Kaya hindi, alam mo, katulad nun, karapatan ko, may karapatan ako, di ba? Magtanong. Yes, Oo, magtanong tayo. magtanong. Okay. Mag-aral, magtanong. So, another one, complacency. Or huwag tayong magpakampante. Naupo ka na lang sa isang tabi, pinagkatiwala mo na lang doon sa ibang tao, sa mambabatas na mataas ang pinag-aral. Huwag tayong magpakampante. Kaya nga sabi natin, be vigilant. Bantayan natin. Yes, bantayan po natin. Ano yung mga movement nila. Kaya yung kaban ng bayan, dapat yan lagi bukas. Transparency. Nakikita natin kung anong ginagastos, saan napupunta ang ginastos, at tumayo ba ang pinagpunduhan na yan ng proyekto. 'Di ba? Huwag tayong magpakampante, binitbit nila yung funding, wala naman tayong nakita na pinatayo nila, 'di ba? Another one, kasi ang mga Pinoy ganun pinaubaya na lang, hindi na nakikialam, which is wrong, maling attitude. So we have to overcome, sabi niya, kailangan labanan po natin yan. The other one is rationalization. Sabi nga natin, huwag na po natin bigyan ng rason or parang tayo na rin. Huwag ng katwiranan. Oh. Dapat po yung tatlong ito, paglalabanan po natin na makita ng buo
no, ng sambayan ng Pilipino na tayo ay nakipaglaban para mai-restore, mabalik po natin yung dignity ng bawat Pilipino. Kung tayo po ay hindi ignorante, hindi po tayo naging kampante, at tayo po ay hindi nagrarason or binibigyan ng rason, no, yung kapwa para gumawa ng hindi tama. Dapat po ganun nakikita natin. Kasi po ang sabi nga nila sa batas, pag walang nagrereklamo, walang kaso. Okay. Sige. Dapat mag-ingay po tayo. Lumaban po tayo. Teka. Sa Ronnie, basahin ko lang sabi dito ni ano ba to, Agwaya Abad. Tanong ko lang po ulit, ano po ang nagtutulak o nag-uudyok sa isang tao para hindi pagkakaroon ng pantay na pagtingin sa isang tao? Nag-PM po, ayaw magpabanggit ng name. Pagiging duwag daw po ba ang kawalan natin ng paninindigan na lumaban sa mga corrupt officials? O takot na magkaroon ng mas malaking gulo? Hindi ba natin kayang gawin ang ginawa ng ibang bansa katulad ng mga kabataan sa Nepal? Ayan. Ito po yung nasabi ko, ate, na huwag tayong maging ignorante. Pag alam natin tama tayo, ilaban natin po yan. Kasi alam mo na, tama tayo, tahimik lang tayo. Kasi mayroon kang tinatawag, rationalization. Hayaan mo na kasi mambabata sila, ordinaryong mamamayan. Pero hindi po dapat ganun. Kaya tayo ordinaryo, mas malakas po yung boses natin. Boses po ng masa. Boses po kung ano ang tama at totoo. Dapat po doon tayo maninindigan. Okay, Di po ba? salamat Sir Ronnie. Sabi niya dito yung tanong niya, ano yung nag-uudyok? Bakit hindi tayo nagkakaroon ng pantay na pagtingin sa ibang tao? Kasi individual po yun. Sabi nga doon, ito yon. Values are not acquired genetically. It is personal, cultivated, and lived. Involved commitment demands of his intellect for truth. Kasi iba-iba yung intellectual capacity ng bawat tao. It depends upon kung paano niya naintindihan ito. Kaya hindi po tayo magkapantay. Kaya nga sabi nila, no two individuals are alike or the same, either fraternal or identical twins. Kaya hindi po tayo magkapantay. Iba-iba po. Dapat magmimit lang tayo sa kung ano ang tama, tunay at totoo. Doon lang tayo magmimit. Yan. Oo, unique tayo. Ibig sabihin, Sir Ronnie, Yes. di ba? Yun ang ibig sabihin. Opo. Unique ang bawat isa. Pero hindi ibig sabihin na unique tayo, merong mas mataas tsaka may mas mababa. Meron lang tayong pagkakaiba, pero hindi tayo, ano tawag dito, hierarchy, no? Wala tayong, tawag dito, wala dapat mataas o mababa. Yun yung tanong niya. Ano ang nagtutulak? Sa atin, sa Filipino culture, yun nga, nabanggit na kanina, di ba, ni RC na, pag may pinag-aralan, pag merong mas mayaman, 'di ba? Naaano na tayo, lumiliit yung tingin natin, mas mataas ang pagtingin natin sa iba. O kaya halimbawa, may foreigner diyan, nag-i-Ingles, 'di ba? Iba na yung tingin natin, lumiliit ang tingin natin sa sarili. Kaya yun yung tanong niya, no? Ano yung nag-uudyok sa tao para yung feudal na pagtingin, no? Yung masyadong ganun ang naturo sa atin ng mga Espanyol 'di ba? Na feudal, no? Parang maliit ang tingin natin, mga Indio tayo, no? Yung mga Pinoy ay mga Indio. So, hindi siya pantay ang pagtingin. Okay, so ano pa? Ano pa yung gusto natin? Paano pa natin tawag dito, ano yung mahalagang papel na ginagampanan ng mga older persons? Yan. Para Yung una, mapanatili gusto ko lang natin yung sabihin, values. si Meli, sabi niya ay umuoo siya sa sinasabi mo na may iba-ibang pamaraan ng pagdidisiplina sa bata, si Meli sabi niya. Pero maganda yung tanong dito ni ni Aguaya. Hindi kaya isa sa mga dahilan nito ay teknolohiya? Tandaan natin na sa iba't ibang panahon may technology, di ba? Ngayon may technology tayo. Sa ngayon, sa totoo lang, kayang gamitin ang technology ngayon para mabawasan ng kurakot. Yung portal ng budget, ilagay diyan, kaya nating tignan. So nakakatulong ang teknolohiya para sa mas maayos na pagtakbo ng lipunan at mabawasan ng korupsyon. Pwedeng gamitin 'yon, di ba? Ngayon, ang gusto ko lang sabihin, paano tayo makakatulong na
makadagdag dun sa positibong pag-unlad at pagdaloy ng ating lipunan sa usapin ng values. Una, tingnan muna natin, ano pa ba yung nandiyan dyan na masasambot natin? At sa akin, ang una kong nakikita kaagad ay yung meron pang mga kultura at values sa mga indigenous communities na talagang makakatulong sa atin para maayos ang lipunan. Yung unang kitang-kita natin ay sa mga indigenous communities, hindi mababa ang nature kaysa sa tao. Kasi tayo, ang tanaw ng modern person, ng modern human ay, yung kalikasan, kapital yan, negosyohin natin yan, pera yan. Sa indigenous communities, hindi ganun ang pagtanaw nila. Ginagalang nila yung nature kasi alam nila na kapag winasak natin ito, pati tayong mamamatay. Kaya kapantay natin ang ating kapaligiran. Sa akin, napakahalaga yun na dala-dala nila hanggang ngayon at kailangan nating ibalik sa atin kasi nawala nga sa atin dahil sa pagbabago ng panahon. Yung pangalawa, kung mapapansin niyo sa Cordillera, meron silang uri ng demokrasya na sinusunod. At ang sinasabi nila, halimbawa, may meeting sa kabilang lugar. Hindi sila merong mga posisyon. Nag-uusap lang sila, o sino ba ang libre, sino may tamang panahon. Ikaw ang magrepresenta sa amin. So, yung kasi pantay-pantay nga ang tanaw nila sa mga kasama. At dahil alam nila yung kasaysayan nila, kaya niyang ipagtanggol saan man pumunta kahit na sino. Sa akin, yung dalawa na yun na kultura ay mahalaga na ituloy natin at pagsikapan nating isabuhay. Sa ating ngayon na nandito sa mga syudad at nabahiran ng napakaraming hindi maganda na, ang una siguro ay ang ano ko lang ay bawas-bawas, hindi masama ang pananampalataya, hindi masama ang relihiyon, hindi masama ang maniwala na merong langit pagkamatay natin. Pero kailangan nating tignan din yung kahalagahan ng buhay ngayon at isipin natin, wag muna nating isipin yung ano mangyayari sa atin pag namatay. Ang isipin natin, andito ang mga tao na may mga kulang, hindi makakain, hindi maipagamot. Yun dapat ang bigyan natin ng pansin, di ba? Yung present at yung buhay na ito. Kumbaga parang sabi nga yung teknolohiya, tandaan ninyo, magbabago at magbabago pa yan. Ang mahalaga ay, siyempre, ayoko nang pumunta dun sa usapin ng AI, no? Na nakakatakot. Pero merong mga bagay na pwedeng magamit sa ngayon, no? Ang kailangan lang dyan ay, sabi nga dun sa pinakahuling forum ng Rappler, kailangan merong global body na magre-regulate. Hindi yan pwedeng pabayaan sa mga negosyante. Kaya sa akin, ang panghuli lang ay, tingnan niyong mabuti. Bakit ang mga Scandinavian countries na halos secular ang pag-iisip ay dumating sa punto na napaka-civilized ng lipunan, napakapantay ng lipunan, di ba? Sa kanila, pag nakakita sila ng mayaman, ang unang sagot, ang tanong nila, bakit ang yaman nito? Anong sakit nito? Anong problema ng tao nito? Bakit siya mayaman? Kasi para sa kanila, kung ano yung sapat, iyon lang ang kailangan mo. Kahit na mag-ipon ka pa ng mali-maletang pera sa bahay mo, wala namang say-say yun eh. Andirito yung ano, di ba? So, baka mas magbigay tayo ng pansin sa mga nangyayari sa ating paligid at tignan. Ako naniniwala, nasa natural natin yung ano ba tama, ano ba mali. Pero ang kailangan nating magbigay ng pansin sa buhay ngayon, hindi dun sa buhay na darating pa. Unahin natin ito. At ang problema ko ay bawas-bawasan ng simbahan yung sermon tungkol sa pagmamahal, dagdagan ang sermon tungkol sa katarungan at turuan ng mga tulad na sinasabi ni Ronnie. Dapat sabi niya, magsalita tayo, mag-aral tayo para alam natin kung ano yung masama at ganun, di ba? Mas yun ang bigyan natin ng pansin para singilin yung mga gumagawa ng mali at lagi tayong nakikipaglaban para sa ano ba yung para sa lahat, di ba? Wag na natin sabihin mali at tama, yung para sa kabubuti ng lahat. Nakikita natin talamak na ang ginagawa nila ay winawasak tayo.
So doon sa mga flood control project, sa pag-ano natin, mali kasi yung pagtanaw natin. Akala natin ang nature, kapital. Hindi ganyan ang pananaw ng ating mga ninuno, hindi ganyan ang pananaw ng mga cultural communities natin at present. So maraming ituturo din sa atin ang mga IPs natin. Yun lang po. Okay, sige, salamat. So, dalawang Sir Ronnie, baka may mga gusto ka pang sabihin, paano mga mahalagang papel na ginagampanan nating mga older persons para mapanatili yung mga positive values ng Pilipino. Yan. Ang ating Okay. mga samahan, lalo na ikaw, presidente ka ng COPAP, tapos sunog ka na ng kilay tungkol sa psychology, no? Psikolohiya, pag-aaral tungkol sa pagkatao. Ibibigay ko po yung 3 uri ng tinatawag nating values na mahalaga para po sa atin, bata, matanda man, or babae, lalaki. Number 1 po, biological values. Necessary po ito for physical survival of man. Kailangan po, as an organism, buhay po, life and health. Yan po, buhay ka nga, ang health mo poor. Kaya mayroon tayong lagi ayuda, mga gamot-gamot doon binibigay sa Rural Health Center. Binibigyan po dapat pansin para po sa ating mga nakakatanda. Life and health. Number 1 po yun. Paano ma-prolong yung life natin kung hindi po tayo healthy? Di po ba? Then another, food and shelter. Yan, may sapat na tirahan. Kaya po tayo sa hukbong ng mga sa INMAP, mayroon po tayong inaglalaban na tinatawag nating mga elderly abuse. Di po ba? Kailangan natin may mga shelter. Yan, no? Then another one, work. Dapat ang mga matatanda employable pa rin po kung kaya po natin. Another po, number 2, from biological values, mayroon po tayong social values necessary to sensual needs and fulfillment. Leisure, sex kasama dyan. Pero yung sex po sa matatanda, wala na po yan. Companionship na lang po yan. Marriage, pagpapahalaga. Dapat po, no? Yan pa rin po, bind pa rin po yung marriage natin. Family and home, number 1 po yun. Maramdaman ng nakakatanda na tayo ay accepted, tayo po ay inaaruga ng ating pamilya. Yan, parental authority. Alam naman po natin, pag tayo po no nasa estado ng senior, ang kataga po o yung salita ng senior ay dapat pinapaniwalaan ng nakakabata base po sa experience. Then of course, another, additional na lang po, education. Pero yung pangatlo po ay tinatawag nating rational values. Necessary to the function and fulfillment of intellect and will. Intellect and will. Sabi nga dito, understanding and control of nature. Sinasabi nga kanina ni KRC, control of nature. Hindi po dapat natin sinisira, hindi po natin ginagawa kapital itong mga nature na to. Di ba? Kasi nga nature, God-given, binigayan ng Panginoon. Hindi natin puhunan ng buhay ng tao upang mananatili sa mundong ito. Then another one, tinatawag niyang guide and control of oneself. Marunong tayong mag-guide. Pag alam po natin, mali yung ginagawa natin, pag alam natin, oops, mukhang nasa bingit ng immorality, dapat balik tayo doon, maging moral po tayo, magsisi. Kaya nga sa church, sabi nila, repent, repent, and repent. Guide and control oneself. Tapos sabi niya, solidarity with fellow men. Makipagkapwa tayo. Basta po ito'y tama, tunay at totoo, wala pong masama doon. Di po ba? Then there additional religion, of course, kasi kung tayo, tao na walang relihiyon, hindi po tayo tunay na tao. Di po ba? Kahit ano po yung relihiyon mo, the most important thing, mayroon tayong faith and belief that there is the most supreme, highest being. Tama na po yan. Walang sinasabi kung anong reliyon. Faith and belief lang po. And we call it religion. Sige. Maraming salamat, Sir Ronnie. Teka lang. It's 3:59. Ayan, merong comment dito, si Miss Violi Endoso. Minsan po, lawmaker, lawbreaker. Yes. So, Madalas, hindi minsan, madalas. ngayon, nakita natin sa ating mga development dito sa napakalalang corruption natin, no? Kinasadlakan natin.
yung sabi nga, mga may halo-halo din naman eh, di ba? Merong may pinag-aralan, merong mababa lang ang pinag-aralan, pero lahat sila parang iisa yung gusto kasi, no? Makasariling interes. Okay, so mga kasama, 4:00 na. So inaanyayahan natin ulit ang ating mga tagapakinig nood na subaybayan ulit tuwing Huwebes, 2:30 to 4 o'clock ang ating Senior Citizens Tips. Good afternoon, sabi ni Miss Sabel Perez. Okay, Hello pakihintay po, lang. good afternoon. Sorry, naghahabol ako. Galing ako meeting, di tuloy ako nakaumpisa sa topic. Di bale, alam na alam mo na yan, Ate Sabel, ang ating pagpapahalaga. Okay. So, ano ang mga pagpapahalagang Pilipino? Nakita natin yan sa pagsasabuhay ni Ate Sabel, isang tunay na nanay na nagsikap magtaguyod mag-isa. Okay? So, mga kapatid, mga panghuling hirit na salita sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Una, maraming salamat sa mga nag-comment sa ating chat, no? Malaking bagay ang inyong mga comments para mas maging malaman yung mga usapan dito. Ang masasabi ko lang ay napakaseryoso ng problema ng kultura at values ngayon sa ating bansa. Mas sira siya kaysa buo at marami tayong gawain. Hindi lang natin makakaya na tayong mga senior citizens, dapat mailagay sa batas na talagang maiimplementa. Hindi natin isang tambak ang ating mga batas. Marami pang mali sa batas. Mali pa yung implementasyon at kulang na kulang yung implementasyon. Pero tandaan natin na yung kultura ay binuhubog ng kabuhayan at saka ng politika. Kung ano yung nakikita ng mga tao sa politiko, gagayahin nila yan. Di ba? Kaya nga kailangan natin na mabigyan ng mga akmang batas para ang mga lingkod bayan natin ay talagang maglingkod at hindi magnakaw. So, Sige, yan lang po. thank you. Sir Ronnie, Okay. So, sabi nga, nothing is permanent in this universe or in this world. Lahat ay temporary. Sabi ni Thomas Aquinas, the highest good or the summum bonum consists in the beatific vision of God. 'Di ba? Gumawa po tayo ng tama para hindi po tayo mahabla ng ating kapwa. Yun lang po. okay, maraming salamat Sir Ronnie. At ako po si Oni. Siguro ang nais ko lang ibahagi sa inyo sa paghuli ay babalik tayo sa mga ugnayan, no? Ugnayan. Ugnayan sa sarili, paano tayo nakikipag-ugnay sa ating sarili, ugnayan natin sa Diyos, ugnayan natin sa kapwa at lipunan, ugnayan natin sa ating kalikasan o sa sanlilikha. So, sa usapin ng pagmamahal at katarungan, so justice, peace, and integrity of creation. No? Yan yung pinapaigting natin ngayon. Ang katarungan, ang kapayapaan, at ang ating pagmamahal sa ating sangnilikha. Okay, so marami pong salamat sa inyong pakikiisa, sa inyong participation, sa pagbibigay ng inyong mga comments. At kita-kita po tayo ulit sa susunod na Huwebes. Maraming salamat po at patnubayan tayong lahat ng Puong May Kapal. Thank you. Inyong napakinggan ang isa na namang episode ng Senior Citizens Tips Time for Information and Public Service. Ang programang tumatalakay sa mga karanasan, kwento, hinaing at opinyon ng nakatatanda tungkol sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa kanilang sektor. Senior Citizens Tips, mapapanood tuwing Huwebes sa ganap na 2:30 hanggang 4:00 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayang ito ay inihatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa Miserior, isang German Catholic Bishops Organization for Development Cooperation.